Thank you po, ma'am. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros, na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon. Hindi naman nila tinatago. Hala, Risa, oh. Obsessed na obsessed ka daw, Risa. Naku, paano yan? The correct term to describe sa mga politikong katulad mo, Risa, obsessed. Obsessed sa mga Duterte. Akala ko obsessed kayo sa mga Marcos. Para yatang nag-iba ang hangin, no? Para yatang obsessed na obsessed ang maraming politikong pabagsakin ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, kabibig, mga Bisaya, mga good. Itong mga nasa Luzon, ito yung obsessed na hindi makatungtong ang mga Bisaya, ang mga taga Mindanao, at mga taga Visayas na sa national government. No, grabe naman po kayong ganyan. Yan ang naramdaman ko, ha. Na parang threat tayong mga Bisaya. Parang threat tayo ba? Parang pag isang Bisaya ang mataas ang posisyon, parang question nila yung knowledge, question nila kung magaling ba, kung mayroon bang ibubuga. Pag nasasapawan sila, adun na, magagalit na sila. Ang tawag doon, obsessed. Oh, meron palang obsession, no, sa politika. Meron sinabi ni Bibi Sara, obsessed silang pabagsakin ang mga Duterte. Ano bang makukuha niyo kung pabagsakin niyo ang mga Duterte? Ano makukuha niyo? Tanging ang mga Duterte lang na galing sa Mindanao na mga Bisaya ang this panahon na ito na talagang nagbigay ng pagbabago sa Pilipinas na maraming taong nagmahal sa kanila. Oh, paano na yan? Risa Hontiveros, obsessed daw kayo. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Attorney Mans, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this po? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Mans Carpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero, si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Female version? Hala, female version daw si Risa Hontiveros ni Sonny Trillanes. Hala, paano yan? Naku, ang sakit naman niya magsalita si BP Sara. Inubutuloy ako. Diba? Inubutuloy ako. The female version of Sonny Trillanes is Risa Hontiveros. Ay, galing kay VP Sara, ha? Hindi galing sa akin. Female version ni Sonny Trillanes. Diba? Grabe, ha? Straight to the point. Walang paligoy-ligoy. Talagang the female, si Risa Hontiveros is the female version of Sonny Trillanes. Grabe. VP Sara, ikaw pa ba yan? Para yatang, naku, iba sa kasi VP Sara. Parang nakawala ba? Nakawala sa hawla. Diba? Ito pa. Let's continue, ha? Tawang-tawa si VP Sara, oh. Go, VP Sara. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung
Sinasadya nila na hindi nila ginagawang sikreto na politika ang motibo nila. Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up by sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. Ma'am, with what is happening, ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari? Napaka-init, ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napaka-init na politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Correct. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga... In fairness, ang galing niya magsalita ha. Napakainit ng politika, pero disadvantage yan para sa bayan. Wow. Grabe. As in, tama. Sino bang nakaisip ng ganitong ideya? Sino bang nakaisip ng ganitong logic ang sinasabi ni VP Sara na, oo, maganda yan, mainit ang politika, pero this is a disadvantage to the people, to the Filipinos. Yung ibang mga politiko, iniisip ba nila ito? Parang yung ibang politiko ay iniisip lang siraan ng siraan, hilahan ng hilahan. Because they have their goal. Pero si VP Sara, based on this statement, mga kabig, pasensya na, stop ko ang video ha. Based on this statement, mga kabibig, dito ko talaga naramdaman ang sinseridad ni VP Sara. Bakit? Kasi sinabi niya, itong nangyaring exciting sa politika ngayon ay nakakasira sa mga Pilipino. So it means, ang nasa puso ni VP Sara is ang mga Pilipino, hindi politika. Grabe! As in, mababa naman ang pag-iisip ko kasi sinabi na isang pumasok dito, mababa daw ang utak ko. Pero grabe ha. I really stopped the video. It's because this is a true wisdom. Ito yung dapat malaman na maraming politiko na may mga taong nag-iisip ng ganito Oo nga, ang saya-saya ng mga politikong naghilaan, ang saya-saya ng mga politikong nagpapa-relevant ngayong panahong ito kasi malapit na ang midterm election. Pero para saan ito? Para sa bayan? Or para sa sariling interes? At sino ang nakapagsabi dyan straight to our eyes, straight to our face? Only VP Sara. Because she is concerned on the effect of this political drama. Diba? Siya lang nagsabi, anong epekto nito? Grabe, VP Sara. Idol kita sabi, as in, grabe. Politicians at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na tigilan muna natin yung politika. Wala namang eleksyon Correct. Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit sa politika, nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, diba? So, pagdating naman sa governance, dapat, diba, para sa bayan lahat. Okay lang naman yung sabihin mo kung ano yung problema or kakulangan sa governance and sa government. Kasi, hindi naman din pwede na isang side na lang lahat at wala nang mali. Correct. Doon sa mga ginagawa ng administration o ng gobyerno. Correct.
agree on the statement ng VP Sara. Kasi yung iba, gusto nila, puro lang maganda. Maganda ang maririnig ng mga tao. Parang ano ba, ang tawag dito, parang scripted na lang. Di ba? Kasi I really admired VP Sara ha. As in, na-shock ako na merong ganito yung wisdom niya. Ang galing ng kayang wisdom mga kabibi. As in, na-shock ako na ganito siya mag-isip, na talagang for the people talaga siya. Hindi siya para lang sa politika. Hindi lang para lang sa ano. Ay nako, as in, congratulations VP Sara. I'm very proud of you. Very proud ako sa sarili ko kasi binoto kita.